Tuwing ika-8 ng Hunyo, pinagdiriwang sa buong mundo ang World Oceans Day. Kasabay nito, mahigit 100 volunteer ang nagtulong-tulong para linisin ang mga basura nagkalat sa Freedom Island na bahagi ng Manila Bay. May ulot on the spot si Trisha Zafra. Trisha? June, naglinis nga ngayong umaga ang mahigit 100 volunteer mula sa mga non-government organizations at pribadong sektor sa Freedom Island o yung Las Piñas, Parañaque Tropical Habitat Ecotourism Area na bahagi ng Manila Bay. Ito nga raw yung kanilang paraan para gunitain ngayon ang World Ocean Day. Mahalaga raw ang coastal area na ito, June, dahil isa itong bird sanctuary na nagkakanlong daw sa may 200 species ng endemic at migratory birds. Ito rin daw yung tinaguri ang last mangrove frontier ng Manila Bay. Kaya kahit marumi yung dagat, kahit paano ay may nahuhuli pa ring isda at shellfish dito. Nakakalungkot nga raw na kahit marami pa ring laman dagat sa Manila Bay, hindi rin daw maubos-ubos yung basura at mukhang dumarami pa raw. Ayon sa mga nag-organisa ng cleanup na Earth Island at Save Freedom Island Movement, galing yung mga basura sa Palakhang, Metro Manila. Dito raw sa baybayin ng Freedom Island, dinadala ng current yung mga basura. Sa landfill din daw nila yan dadalhin, June, yung mga mahahakot nilang basura, at nakakalungkot nga raw yung ganitong sitwasyon na tila ikot-ikot lang daw yung basura. Ang mas istriktong pagpapatupad ng solid waste management daw kasi yung talagang pangmatagalang solusyon para mabawasan ang basura. May mga nakausap din tayong foreign volunteers mula sa Spain at Germany, June, na nagpunta rito sa cleanup bilang bahagi ng internship program ng kanilang eskwelahan sa ibayong dagat. Nagulat nga daw sila sa nakita nilang mga basura. Kwento nila sa kani-kanilang mga bansa kung saan nilang inihihiwala yung kanilang mga basura at inire-recycle daw yung mga mapapakinabangan pa. Wala raw silang alam na penalty o sanction na ini-impose ng kanilang gobyerno kapag hindi raw sila nag-segregate ng mga basura nila, pero hindi naman daw nila kailangan ng ganon para panatilihing malinis yung kanilang paligid. Yung mga mangingisda naman sa lugar, June, na kumukuha ng kabuhayan nila sa dagat, nananawagan na ipagbawal na sana raw ang paggamit ng plastic. Ito raw kasi yung madalas nilang nalalambat pag nangingisda. At ito rin daw yung nakikita nilang pinakamarami sa mga basurang narito sa baybayin. Yan muna ang latest mula rito sa Freedom Island. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Trisha Zafra.